recording. Okay. Saan? Greetings. And then, yung gagamitin nga natin sa greetings is ano to? Static text. Static text. Isa lang. And then, edit. Ano to? Edit box. Hindi ko kabisado yung ano niya. Edit box. Dalawang edit box. Isang group box. And then, button. Okay na ba? Okay na yung GUI nyo? 1A. Proceed na tayo ha. Hanapin ulit natin si Class Wizard. Sa Class Wizard, 'di ba, alam niyo naman na meron tayong message maps at saka yung mga member variables. Una, alamin nyo kung alin dyan yung para sa enter your name at saka yung para sa output. Okay, balikan natin. Si enter your name, dito siya sa edit 1. Nakalagay yung edit 1. Yung on change, ano yan, yung function niya. So, hindi naman tayo maglalagay ng function. Huwag nyo i-click yung okay. Close lang. And then this one, edit 2. Basta si edit 1, siya yung para sa name. And then yung para sa output is yung edit 2. Tandaan nyo yun ha. Ako kasi makakalimutin. Okay, so go. Let's go back to member variables. Again, si edit 1, siya yung para sa name. So, mag-add tayo ng variable para sa edit 1. Pangalan natin siyang name. Maliit na lang na n. And then, the category is control. Variable type, cedit. Then, click OK. And then, yung sa output, add ulit tayo ng variable para naman sa output. Value, the category is value and the variable type is string. Click OK. Parami ng parami. Yung para sa edit 1, yung category niya, para sa edit 1, yung category is equals to control. Sa edit 2, pero nakikita niyo tong sa notepad ko. Sa edit 2, yung category niya is values ata yun. Values. Value. Ayan. Ayan. Variable type, ano lang to? Yung pinaka-default lang niya. Sulat ko na nga rin. Variable type is cedit. And then this one is for cstring. Ayan. Okay na po, ma'am. Okay na. Sige, proceed tayo. Close ko na to. Dito naman tayo sa button 1. Lagyan natin siya ng function and yung function niya is click. Add function. Pwede nyo naman yan i-double click lang dito actually. Ayan. Member function name on button 1. And then
Pangalanan nyo pala to ng Click Me. Nakalimutan kong sabihin. Ayan. Doon pa rin naman sa properties. General. Yung caption niya is, caption po pala, sorry. Caption, Click Me. Ayan. Ma'am, paano po ulit makapunta po? Right, select mo yung Click Me, tapos right click. Etong button po, right click, tapos properties, and then caption. Ang shortcut dyan, iselect mo lang yung pinaka-button. Halimbawa, ayan. Select mo yung pinaka-button, tapos mag-type ka ng kahit anong letter sa iyong keyboard. Lalabas na kagad itong properties. Ayan. Dito naman sa properties, check ko lang ha, properties ng edit 1. Ano yun? Ayan, yung sa etong sa, wala to, wala. Check ko lang kung meron na akong binago, ayun. Sa meron, sa edit 2, etong nasa output, right click and then properties. Yung align text niya is left and then naka multi-line. Check nyo yung multi-line. And then auto vertical scroll. Wala tong auto H scroll. Uncheck nyo po iyan. And then this one, ito lang yung i-check nyo. Yung para sa vertical scroll. Para sa pag ganun. Kagaya nito. Ayan. Sa vertical na scroll. Ano pa ba? And then yung sige pala. Sige. Sabihin nyo kung okay na yung dito sa part ng edit 2. Ayan. So, pupuntan tayo sa general. Gawin nyo po siyang disable. Oops, disable. Naka-disable siya dapat. Save muna natin. Mag ayaw ma-save dito. Click nyo lang yung F5. Ayan. So, ganyan yung magiging output niya. Sana. Ayun. Yung output niya ito. Tapos etong, sa enter your name, pwede tayo mag-type. Dito sa output, hindi tayo pwedeng mag-type. So, dapat ganyan. Okay, so kung okay na yan, kung gumana tong ating properties, yun na nandito para sa text box or dun sa edit box number 2 natin. Close na natin yan and then balik tayo sa codings. Lagyan natin to ng codes. Ma'am? Oh, Wala po lumabas po na parang scroll dito po sa may bandang left po sa akin. teka, paano ba yun? Dito, ito. Ito, yung kanina po. Ito po na parang line. This one. Opo. Ayan po. Okay lang kahit wala. Sige po. Kasi yung ginawa nating auto scroll, auto vertical scroll, dito yun. Sa sa mismong edit box natin. Okay, balik ko siya sa balik ko siya sa disable. I-uncheck ko yung disable. Para malaman nyo kung ano yung itsura nun. Ayan. So, yan. Halimbawa, pwede tayong mag-type dyan. So, instead na tuloy-tuloy, halimbawa, tuloy-tuloy yung type nyo. So, bumababa lang siya.
And then, pag magta-type pa ulit, nang magta-type po nga, hindi nag-scroll. Wala yung scroll. Dapat nag-scroll to eh. Wait lang. No. Ayaw niya mag-automatic na scroll. Pero pag auto-scroll na H, horizontal, pwede. Pero pag naka-auto-scroll, parang madalang gumana, no? Kagaya ng sa kanina. Sige, subukan ulit natin. Subukan ko ulit, ha? Subukan nyo rin kung gusto nyong itry. Ayun. So, dun lang siya lalabas. Yun pala. Dapat hindi siya naka-auto-scroll. Anyway, okay lang naman yan. Depende lang naman yan dun sa project na gagawin nyo rin. So, ito kasi preparing na to para sa inyong project. Nagawa nyo ba? Sinusubukan nyo? Sige. Tanggalin ko na ulit, ha? Sana yun? General. Disable ko na ulit. Yan. Dito na tayo sa click me. Again, sana natandaan nyo kung ano yung ginawa natin kanina. Ano? Yung pangalan netong name at saka yung pangalan ng output natin. O kung hindi nyo, po, yung output ko, center ko. ginawa mong center, Apo. sige lang. Sa pangalan lang tayo dapat hindi hindi natin makakalimutan. Yan. Si name at saka si, alin po? Output, yung group box. Group. Eto? Ay, oo nga pala. Sorry. Hindi ko Oo nga, hindi ko nga pala nasabi. Sorry. Ayan. Yung horizontal alignment ng inyong group box is center. Sorry. Hindi ko na ano. Yan, dapat center. Sa styles po na tab, makikita. Ayan, tapos center. Hindi ko nga pala nasabi. Ano pa ba? Ito, nasa gitna talaga to, no? Tama ba ako? Yung default niya, gitna talaga. Okay, good. Sige. Sana? Ayun. Dito na tayo sa codes. Yung codings na ito, meron na akong copy kasi baka mamaya Alto na naman ako. Ito lang naman yung gagamitin natin. Ito. Copy paste ko na lang. Pero kayo i-type nyo. Tanggalin ko lang to. Haba. Ito kasi yung paliwanag niya. Ayan. So, ito yung codes natin doon sa button. Codes. Ayan. Ito po ha, yung ilalagay. Si string A. Mali. Hindi to namuan ha. Name to. Name. And then this one is anong pangalan nito? M. Output. Tapos A. Ito variable lang naman to. Nag-declare tayo ng variable dito as si string. And then this one, yung laman daw ni mname, pakitake note na lang ha, yung laman daw po ni m_name, kukuhanin yan at ipupunta kay
si string na A. Ito yun. Yung variable na initialize natin. And kung ano yung magiging output, yung magiging laman pala ni M underscore output is yung laman netong letter A. Which is yung laman din ng M underscore name. Kinuha lang niya. And then, after that, lagay niya yung update data false. Para saan yung update data? Ibig sabihin po, may kinukuha tayong update data false means may kinukuha tayong value doon sa ating window. Dito mismo sa ating dialog box. Ibig sabihin, meron tayong operation dyan na ginagawa. Kaya update data false ang ginamit natin. Kasi pag ang ginamit natin is update data true, ang gagawin lang niya is ikakopy niya. Kakopy lang niya pero hindi siya maglalabas ng output. Ito kasi kailangan natin ng output kaya update data false ang ginamit natin. Naintindihan po ba? First year. Okay. Sige, ayusin ko lang yung aking codes. Ay, copy ko na lang pala to. Ayan. Balik ko lang. Sabihin nyo kapag okay na. Okay na po. Yung sa iba po, Okay na po, ma'am. okay, good. Very good. Okay na po, ma'am. Sige, pagkatapos na ito, yung output nyo ulit ha, paki-screenshot and isend sa GC. Yan, pwede na natin siyang i-compile and then build and then run. Execute pala, execute program. Enter your name, halimbawa, Marjorie. Marjorie May. Click. Uy, ayaw. Update data false. Siguro, kailangan natin siyang i-disable. Pero hindi eh. Ulit, Marjorie May. Ayaw pa rin. Sa inyo, gumana? One A. Gumana ba sa inyo? Ay na naman gumana nito. Ba't pag dinidemo ko sa inyo, ay nang gumana? Nakakainis. Gumana ba sa inyo? Hindi rin. Wala pong lumalabas sa output. Wala, di ba? Ay, mali. Mali yung binuksan ko. Sana yung sample ko? Check ko lang yung codes ko dito sa kabila Oh, di ba? Parehas lang. Ba't ganun? Hindi ko see, pag dito gumagana. Yung output po, ma'am. Output? Sa may po. Ano po, ma'am? Yung output. May nakalagay na. Ayun po. T2OI. Okay. Underscore. Hindi. Nga pala. Hindi nga pala tayo
Hindi nga pala tayo nagko-convert. Nga pala. Very good. Ang galing ng mata nyo, ah. Nga pala, hindi nga pala tayo nagko-convert ng numbers. Okay. Done. Mapatingin po ulit nung po. Thank you po. Okay na po. Check, pasan nyo yung screenshot sa ano. Ano yun? Hindi ko marinig. Hindi ko marinig. Gumagana naman kahit naka-disable, di ba? Alam ko gagana yan kahit naka-disable. Apo. Nag-error na. Yun pala. Kailangan mag-close. Ayan. Pwede nyo rin yung i-manipulate. Ay, ano ba to? Lagyan natin ng hello and plus yung concatenation para ang magiging output niya is ang magiging output niya is yung pangalan ko tas hello. Ayan. Walang space. Tapos have a great day. Ayan. Uy, bakit? Walang plus. Ayan. Marjorie. So, ang magiging output niya is, hello Marjorie, have a great day. Pagkatapos nyo yan, meron pa ako ituturo sa inyo. Dito rin sa greetings. Pero this time, hindi na tayo gagamit muna nung etong mga edit box natin. Gawin ko lang siyang comment. And maglalabas tayo ng message box. Message box. Hello. And then update data false. Okay, try ko ulit ha. One error. Message box.
Ayan. Ito naman para sa message box lang. Pag halimbawa, ginawa nyong submit itong click me, instead of click me, ginawa nyo nga pong submit. Pwede nyong ilagay na you successfully submitted a data or you are done. Message box lang naman to. Tapos ang dalawang option lang sa message box, dalawa lang ba yun? O isa? Isa lang pala, okay. Yan lang. So, yun yung pinagkaiba ng message box at saka yung mismong nasa output, yung kukuhanin natin yung pangalan sa isang text box or edit box. Okay na po ba? Ayan. Proceed tayo. Proceed tayo sa pizza. Etong pizza, madali lang naman to. So, ang kakailanganin natin sa pizza ay text box. Saan na yun? Ito. Ang kakailanganin natin sa pizza is tatlong radio button, tatlo. Tapos checkbox, 1, 2, 3, 4, 5. And then static text, isa lang. Pangalanan nyo siyang price. And then the edit box is 1. So si edit box, yung paglalagyan ng laman, ng price, ng bawat pizza. Okay? Sige, gawin na yan. Gawin muna yung design.
Tell me when you're done. Okay na po? Okay na? Ma'am, wait po. Ay, sige, sorry. Ay, di ko pala nasama yung group, no? Group box. Dalawa palang group box. Group box. Group box, dalawa. Yung isa, pizza type. Yung isa, ingredient. Okay na po. Okay, very good. Sa iba po, okay na? Ayan. Okay na ba yung iba? Okay na sa iba? Proceed na tayo. Sige. Sana ako, ayan. Ito naman, madali lang naman to. Hindi tayo mag-ano dito. Kumbaga, sa tinuro ko sa inyo nung nakaraan, yung see in, see out. So, wala tayong kukuhaning data or wala tayong kukuhanin na input sa variable. Ang papaganahin lang natin dito is itong mga radio button natin. Okay? So, punta ulit tayo kay Class Wizard. Lagyan natin yung ating mga radio button ng
function. B and click. Ibig sabihin, kapag kinlik si button, merong certain na function yung radio button natin. Click nyo lang po yung okay. Ganun din dito. Select B and click. Para sa on radio. Ayan, B and click. Tapos add function. Ayan. So, meron na tayong mga function. Yung mga member function. Ito na po sila. On radio 1, on radio 2, at saka on radio 3. Yun nga po, ibig sabihin yan, kapag kinlik natin yung radio button 1, radio button 2, at saka radio button 3, parang kagaya lang yan nasa button. Ibig sabihin, meron siyang ipaprocess. Pag natapos nyo na yan, punta na tayo sa member variables. Lalagyan natin ng member, variable pala. Lalagyan natin ng variable etong si checkbox 1 to 5 at saka yung edit ring. Wait pala. Ay, class na nagawa nyo to, yung my end. Nagawa nyo pala to. Hindi ko na naman naturo. Nagawa nyo? Ano lang to, properties, dalawang ampersand ba to? Basta dalawang end. Dalawa. Nakalimutan ko na. Sorry, nakakalimutan ko ituro. Matalino naman kayo eh, buti na lang. O, sige, balik tayo sa class wizard. Sa pag-a-add ng variable. Member variable. Ayan. Cheese. Wait lang, check ko lang din sa unang gawa. Baka mamaya magkamali na naman ako. Variable. Check. Value lang. Diba? Value lang. Saan na tayo? Pizza. Value. And the variable type is bool. Ang boolean, ang ina-accept lang yan, 1 at saka 0. Ayan. Pare-parehas po iyan ha, yung category at saka yung variable type. Naka-value. Pepper. Okay. Mushroom. Sana ako mushroom. Tomato na lang to, wag niyo nang pahabain. Tomato and salami. Yung sa edit 3, edit 1 yan sa inyo. Sa akin edit 3 kasi may binura na ako. Sa edit box nyo, ang ilagay nyo is price. And then the category is value. And then variable type, C string na lang. Mali pa spelling ko ng price.
price. Ayan. Wag na natin lagyan ng maximum characters okay lang naman yan. Okay lang kahit wala. Okay na? Sa iba, okay na rin po ba? Yes po.
Okay. Sige, proceed tayo. Close ko na to ha. Na-add ko na ba yun? Check ko lang kung na-add ko ulit. Hindi ko na-add. To. Wait lang ha. Ito pala na okay yun. Cheese. Salami. Check ko nga ulit. Okay na. Okay? Parang naturo ko dato sa inyo nung nakaraan. Pero wait lang. Na-add ko sa class wizard. Hindi rin. Video. Kaya pala. Check nyo kung na-add nyo yung ano ha. Yung function sa inyong radio button. Dito. Ako kasi hindi ko na okay kanina ano. Kaya nagkamali ako. Kaya umulit ako. Sige, sa deluxe. Tanggalin ko lang yung button 1. So may button 1 ako nung tinry ko. Pero binura ko na yung button 1. Kasi di naman na natin kailangan. Okay, sa radio 1, halimbawa ang deluxe na pizza type is ang po. Paano po pumunta dyan? Double click lang po ito. Double click nyo lang yung radio button. Paano po? Tatawagin lang natin ulit ito, yung mga variable name niya. Palagi siyang may M, 'di ba? M cheese. M is equals to sa deluxe, kunwari ang meron is hindi, copy ko muna yung mga ano, pangalan. One, two, three, four, five. Cheese. Sige, lagay niyo rin ha. Pepper. Mushroom. Potato. Potato and pineapple. Tomato pala. Ano ba yan? Tomato. And then, salami. Kunwari, halimbawa sa cheese, lagay nyo na rin sa radio button 2 tsaka sa 3 para hindi na kayo mag-type mamaya. Ayan. So pag na-copy paste na, balik ulit sa deluxe type, yung cheese lang yung ating i-true, the rest is false. Then wag kakalimutan yung semicolon bawat bawat line. Mushroom, false. Kagaya lang to nung ginawa natin nung last meeting, yung in-example ko sa inyo. False. And then, yung price, niya
M underscore price. Halimbawa, 750 pesos. 750 pesos. And then, update. Update data false. Para siyang return 0. Okay? Para makita nyo pa, copy ko lang. Sana dito. Eto. Ayan yung nasa loob ng radio button 1. Radio button 1. Ayan. Okay? So, try ko lang ha. Try ko muna ito. Si button 1. Ayan. Sige, balik ko na kayo dito. Para hindi magkaroon ng error, gawin nyo munang ano to ha. Gawin nyo munang comment. Yung mga pinagsusulat natin kanina. Kasi magkakaroon nyo ng error. Para matry nyo rin. Kung gagaan. Then again, sabihin nyo sa akin pag okay na.
Check ko kayo ha. Baka mamaya wala na kayo. Ayan. Meron pa pala. Sabihin nyo kung okay na ha. Diaz. Sa akin po, may error type. Ano pong error? Pag may error, i-ano nyo lang to. Gawin nyo lang muna tong comment. Ako na ako. Kaso, ano yung error mo? Kung may error, isend lang sa sa GC natin kung ano yung error. Again, yung error, nandito lang naman yun sa Nag-create ba kayo ng bagong, nag-create kayo ng bagong ng bagong project? Opo. Okay. Sige, yung error, isend lang sa GC. Hala. Check nyo yung error na nandito sa baba. Eto. Yung nasa, di ba nandito yung error natin? Yung error box. Yan, check nyo lang dito sa taas, up. Para malaman nyo kung ano yung error nyo. Kasi hindi ko, ayan. Unexpected end of file. In comment. Check mo, patingin ako ng mo, ng codes mo, Christopher. I-save nyo pala muna ha. I-save muna. Bago ang lahat, mag-save muna yung F5. Ayan. Mali yung sa comment natin, Diaz, Christopher. Pag ganito po, Okay po. ayan, very good si Jarod, okay na. Good. Yung kay Raymart, Romeo. Okay na po ba? Okay. Okay na po, ma'am. Yun. So, ganito, kasi anong oras na, no? Yung activity nyo, itutuloy nyo po ito. Pero, makinig ng maigi, ha? Etong activity nyo, by group na to. Kasi yung iba nga po, walang PC. By group na tong activity nyo, ha? Screenshot nyo, and then, ipapasa sa Google Classroom. Doon ko rin isa-send yung information sa Google Classroom. Okay ba? Ma'am, kasama po ba yung grading? Hindi na po, ito lang. Okay ko lang po. Opo. Mamaya ilalagay ko sa Google Classroom yung yung pinaka-output kasi nagawa lang natin is yung deluxe. Next na yung special at saka yung primo. Meron pa kasi tayong isa pa. Ito, simple calculator. Ayun yung activity 1 nyo. Ito yung activity 2 nyo. Gawa ulit kayo ng panibagong MFC Wizard.
application po. Dialog box ulit. Gawa ulit kayo ng panibago, and this time, sa simple calculator, ang gagamitin natin, eto na, dito na natin gagamitin yung may underscore TTOI. Kasi iyon yung nagko-convert ng C string papunta sa integer. This one is exciting. Maganda tong simple calculator na to. Ayan, ang gagamitin natin. 1, 2, 3. Static text, 3. Ang text box ay edit box. Edit box nga pala. Ay 3. And then group. Okay na. Ang group box ay isa. Yung buttons, we have buttons there. Ano naman yan? 4. Tama na ba? Static text. Edit box. Box 1. Tapos button 7. Okay. May klase pa kayo pagkatapos neto? Wala na po? Sige. Sabihin niyo pagtapos na kayo sa design. Okay lang kahit hindi gayang-gaya sa design ko ha, bahala na kayo. In class na ituro ko na rin sa inyo kung paano to anuhin ha, paano i-manipulate yung text, kung paano lumaki, kasi di ba maliit lang to. So click nyo lang yung pinaka-dialog, tapos properties, dito may nakalagay na font size, tapos yung font, dyan nyo lang ma-manipulate or babaguhin. Kung ano yung gusto nyong font, kung ano yung gusto nyong font size. Diyan lang. Okay?
1A, yung sa activity na sinabi ko kanina, ano yun ha? By group nyo gawin, pero yung pagpasa individual. Okay po? Yung pagpasa individual, pero yung ginawa nyo is by group. Pare-parehas, ibig sabihin, magkakaparehas kayo. Depende na yung sa design nyo ha. Bahala kayo kung anong design nyo. Eto class, yung ano na to ha, operation, mathematical operation lang naman to kasi kaya nga po simple calculator, plus, minus, multiplication or yung asterisk, and then the division symbol, yung slash. Okay na po. Okay na? Okay na po, ma'am. Okay, sige po. So, dito, class wizard ulit. Lagi nating, huwag natin kakalimutan yan, si class wizard. Then, sa button 1 muna tayo ha. Yung button 1 muna, ang ating lagyan ng function. Ayan. Click ko lang yung okay ha, kasi baka makalimutan ko na naman. Gaya kanina, umulit ako. Kasi nakalimutan ko. Ayan. Pagkatapos nating maglagay ng function sa button 1, punta na ulit po kay member variables. Yung edit 1, ito yung first number. First number. Tama ba ako? Wait nga, check ko lang ha. Mamaya nagkapalit-palit eh. Edit 1. Edit 2. Okay. Class wizard. Wait, asan na nga? Yung input natin, yung first number, ang category niya is control. Teka po asa na? Copy ko lang to ha. Para makita nyo. Si edit 1 at saka edit 2, parehas sila na control. Tapos si edit. And then yung edit 3, variable name niya is first, second, and then answer. Ito answer. Pero ito value tsaka C string. Ayan. Gawin ko lang ha, control C edit, second, and then answer. Okay. Hindi ko na, okay ko lang ha, baka makalimutan ko na naman.
Sabihin pag okay na ha. Okay na po. Okay. Okay. Si button 1, which is yung add nga po, lalagyan na natin siya ng double click lang po ha. Ito class, ang ginawa ko dito sa properties, yung style niya is flat. Ginawa kong flat lahat para kasi gusto ko nga pantay-pantay. Pero kayo, ano lang naman to eh, demo lang naman to eh, no? Tapos ito, ginawa ko rin siyang disable. Naka-disable din siya. Ibig sabihin, para hindi nagagalaw yung laman ng answer. So, ayan. Copy ko lang yung ito. Ito yung kanina, no? So, C string A. Explain ko to mamaya. Wait lang. Ayusin ko lang. Ano to? First. Ito yung codes. Okay. Ito yung codes nyo ha, doon sa add button natin. Again, nag-declare tayo ng isang variable which is C-string. And then, kukuhanin natin yung laman ng m_first. Tapos, ito yung second. Ito muna tayo sa first. Ayan. Ita-transfer natin yung laman ng m_first na edit box papunta dito kay C-string A. And then, after that, itong underscore TTOI, ito yung ginagamit para makapag babaguhin niya yung data type, ita-transfer niya yung C string into integer. Ayan, yung integer na ang i-hold nga niya is yung value ng letter A, tapos papangalanan natin siyang letter C. Para hindi kayo maguluhan, pwedeng ilagay nyo is num1. Tapos ito yung num2. Pero papalitan nyo yan dito. num1 plus num2. Palitan ko din dito ha. num1 ayan. Again, yung etong part na to, kino-convert niya po yung C string into integer.
Tapos, wag natin kakalimutan si update data. Update data false. Update data false. Okay? Good. Sige. Sabi mo pa na iba yung Ano po? yung panay iba yung yung tayo po. Tatingin ako ng output nyo. Pakisend sa Google, sa GC pala. Sorry. Okay. Subukan natin to. Sa Class Wizard. Hindi, wait lang. Delete muna natin to. Tapos, mag-add ng variable. Gawin na lang natin siyang int. Baka dito nagka-problema. Ano to? Ayun. Sa data type na. Value po ma'am yung category. Opo, value, wait lang. Value, tapos int. Pero kapag int yung ginamit natin, tingin ko hindi to, ay wala nga pala akong ano. Hindi siya mag-a-accept ng my point. Halimbawa 7.5 7.7 wala siyang, hindi niya na a-accept yung my point. Okay na po, nagawa na ba? Opo. Sige, screenshot ulit. Tapos ang gagawin nyo naman sa activity 2 nyo is i-perform na po itong minus, yung subtraction, multiplication, at saka division. Sige. Sa ngayon, hanggang dyan lang muna tayo. And yung mga ano po ha, mamaya ako naman i-declare. Okay. Stop ko na po yung presentation. Okay na po. Sige, pwede nang mag-leave. Pwede nang kumain. Thank you. And, ayan. Kain na kayo. Thank you po ma'am. Sige po. Salamat ma'am. Ma'am, Po. pwede Yes. po mahingi yung note po. Yung notes. Ano, Okay, actually, recorded pala to. Hindi ko na patayin ko muna yung